Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito na naman po tayo mga kababayan, Ang daming topic po na dapat nating bigyan ng komento at opinion. Baka tayo ay magahol. At yung iba malate po tayo, Pati sa usaping West Philippine Sea, nandiyan po yung China na after magsalita ng ating matalino at magaling na presidente doon sa ISS sa Singapore, may bago na naman silang mga naratiba, Nagngangaw-ngaw, umiiyak ang mga Tsekwa, doon sa binanggit ng Pangulo. Pero alam niyo naman, sino lang bang maniniwala sa mga yan? Wala pang 0.01%. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, ito pong mga Duterte, Yung mag-amang Duterte, si Digong ninyo, nilaglag po talaga. Makikita nyo na yung sinasabi niyang wawalisin niya ang korupsyon, hindi nangyari. Yung ihihinto niya ang drugs ng 6 months base sa kanyang election promise, hindi rin nangyari. Ano ba ang nangyari sa mga pinangako ni Digonggong? Di ba naalala nyo pa yung mga promise niya? Nung election, yung magje-jet ski siya sa West Philippine Sea, hindi rin nangyari. Ano nangyari doon? I love Xi Jinping. Di ba? Wala eh. Yung drugs, doon. Kasama yung anak niya doon, sa Davao City. Kasama po sa topic natin to na itong Davao City mukhang naging takbuhan ng mga droga, mga kababayan, Grabe, So, yan po ang pag-uusapan natin. At may mga ilan tayong mga artikulo dito galing sa mga mainstream media news outlet, Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, naglalike at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbibideo replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, or super thanks. Nandiyan po si Miss Wanabet, nandiyan po si Miss Andrea Jong, si Miss Beth M, at kasama na rin dyan si Miss Carclea. Sila po yung mga nagsishare ng blessings through super thanks. At ganun din po sa mga kasama natin, regular natin dyan sa chat box, sa video premiere kung meron man. Nandiyan po si Ate Marie Cris Hernandez, si Elora Liz, si Kai, si Tita Aurora, sa buong Palawan, Zambales at Norte, at sa mga West Philippine Sea Advocates, sa lahat po ng ating OFWs, mabuhay po kayong lahat at patuloy po kayong mag-ingat. At nandyan din si Aichang, si Miyu, sino pa ba? Si Wanabet, si Sen Chang, si Beth M, mga taga-Japan po yan. Si Suset Balistero, si Mami B, Mighty Baisa, Mami Peng, Maritel T, Priscilla Acepcion, si Lorna Rafael, Malditang Lola, Mami Lu Parker, si Jean Jagers, Rebecca Lagmay, Ilocana Kana, Carclea, Hattori, si RN Tusens, si Mohamed, at yung iba pa po. Pasensya na kung di ko na kayo mabanggit, ang dami na kasi. Okay? So, wag din nating kalimutan na patuloy nating isama sa ating panalangin ang ating bansa at ang ating matalino at mahusay na Pangulo. Okay, so ang pag-uusapan nga po natin, kung maalala ninyo, unahin natin yung ama, si Digong ninyo, si Prime Minister ni Baal. Okay? Maalala ninyo mga kababayan, sumambulat po ito, yung transfer, yung transfer ng bilyong piso from DOH ba yun? At saka PSDBM. Actually, sabi 42 billion, pero sabi po dito sa politiko, may nakita pa May nakita pa, mga kababayan. Ewan ko lang kasi different number ito Yung una, PSDBM, saka DOH, di ba? Yung procurement ng mga pandemic supplies, Yung mga siguro yung kit, Mga injection, Pero dito sa pag-iimbestiga po ng House Committee on Appropriations kahapon, baka may natagpuan pa ulit. Tiyak, dami na naman dito si Duterte kasi naimbitahan po doon si
former DOH Secretary Duque. O, ano po sabi sa politiko? Rody Duterte ordered 47.6 billion transfer for COVID supplies in 2020. Sabi ni Duque, ayan na po, nilaglag na. Si mismong digong ninyo ang nag-utos na i-transfer ang 47.6 billion para daw po sa COVID supplies noong 2020. Kasagsagan ito ng pandemic sa ating bansa. Bilyon na naman. Hindi na ba nagsawa sa kakabilyon ito? Wala bang libo lang? 47.6 billion mga kababayan. Yan po. This is where your taxes are being spent. Ayun. Kaya naman, si Juan de la Cruz, kawawang-kawawa na, maski na magkandakuba na sa pagtatrabaho, pero hindi makaangat-angat sa buhay kasi may mga ganitong ganid sa kwarta. Former Health Secretary Francisco Duque III said that former President Rodrigo Duterte ordered the Department of Health to transfer 47.6 billion to the Procurement Service o yung PSDBM of the Budget and Management for the purchase of medical supplies at the height of COVID-19 pandemic in 2020. Mukhang hindi 42 billion, mukhang 47.6 billion. Ayan po, lumabas na. Kasi di ba pinakakasuhan itong si Duque, saka yung isa, yung si, anong pangalan nun? Yung nasa PSDBM na inchik, nakalimutan ko po No, pasensya na po. Pinakakasuhan sila, kaya sabi ni Duque nun, naglabas siya ng statement, haharapin niya yung kaso. Dapat lang, no? Mga gunggong kayo transfer ibig sabihin, bawal po yan, no? Kung walang approval, ano nangyari? Dapat imbestigahan din, dapat mag-file din ng kaso itong mga progressive group tulad ng Makabayan, tulad nung ginawa nila kay Itok Tamilmil Sara Duterte, di ba? Yung sinasabi nilang transfer of budget from Office of the President to the Vice President's Office kasi kinakailangan niya yata ng ilang milyon, no? Di ba 220 million yata 'yon. Tapos yung kalahati doon, inubos lang ni Tamilmil ng 11 days. 125 million, CIF daw 'yon. Pero nung nabusisi yung mga line items, hindi naman tungkol sa intelligence and confidential funds activities, kundi pagpapatayo ng ganito, pagbili ng ganito, nasaan? Di ba? Mali po. Sinasabi nila, illegal din daw yung transfer ng pera from OP to pero dinidepensahan po ng DBM yon, yung sa Presidente Marcos. Legal naman daw. Dito, ano ang legality? Sino nag-approve? Ni-request ni Digong, sinabi niya kay Duque, i-transfer mo yung 47.6 billion papunta ng procurement service ng Department of Budget and Management. Mind nyo, di ba, nag-allocate ng budget para dyan after the approval of the Congress is yung Department of Budget and Management. Tapos ibabalik mo yung pera para sila ang bumili. Para doon sa isang inchik na nandyan na siyang undersecretary ba yun? Di ba? During Monday's oversight hearing on the House Committee on Appropriations, ACT Teachers Party List Representative Castro asked Duque about the controversial transfer of funds. Sinasabi sa atin ni Secretary Duque, sa utos ni dating Presidente Duterte ay nagkaroon ng ganito ng transfer ng 47.6 billion pesos. Tama po ba? Duque said, Duterte made this public in one of our meetings. May transparency daw, pinaalam daw. Our meetings in the weekly meeting or talk to the people. Napapanood ko po yun. Every week, nandun si Duque, nagre-report. Pero nananawagan nga tayo nung kay Duterte na sipain mo na yan, incompetent yan. Yung pala, eto po. So clear po yan. 47.6 billion to be transferred to PSDBM. Publicly announced by the former president na matransfer yan. Yan. The Office of the Ombudsman recently ordered the filing of graft charges against Duque and former Undersecretary. Ito na, si Lau. Yun. Ito na nga yun. Over the alleged irregular transfer of DOH funds to PSDBM for the procurement of COVID-19.
Hindi pala 42 billion, nadagdagan pa ng 5 billion, 0.6. Oh, kita nyo yan? Dumami pa, lumaki pa. Wow! The anti-graft body also found Duque and Lai guilty of grave misconduct, gross negligence of duty, and conduct prejudicial to the service. During the hearing, House Deputy Majority Leader and Iloilo Representative Janet Garin also inquired the official instruction behind the fund transfer. O yun. So sa madaling salita, tinanong niya si former Secretary Duque, ano daw po yung official instruction. O. So I think, Honorable Castro, the answer of Secretary Duque was in public address of the President, of the former President. Yun naman medyo nagugulat ako, Madam Chair, because officially, there are actually official notices or instruction. So was there any instruction, Madam Chair? Or who instructed Secretary Duque to initiate the 47.6 billion pesos transfer? It can be answered by the name of the authority who instructed him or the name of the committee or I do not know. So ganun lang, Madam Chair. If Secretary Duque can respond. O, anong sabi ni Duque? Duque stressed that he has the authority to transfer funds. Ay, may authority pala siya. Pwede pala yon. Akala ko ang pwede lang mag-transfer ng funds is with the Congress. Diba? Madam Chairperson, it is with my authority to effect the fund transfer. I do not deny that. Oh, ayun na. So, inamin ni Duque, meron siyang authority to transfer the fund. Oh, sino nagsabi sa iyo? The question is, did you unilaterally decide to transfer 4.7 billion pesos to DBM? Yung unilaterally, meaning ikaw lang ba? Ayon. Ba? Duque responded, no. The answer, I'm just complying with the rule of the PSDBM. Ano yung rule ng PSDBM? Again, I do not want to belabor the laws that authorize the PSDBM to procure in a state of public health emergency materials. Oh, hindi daw. Hindi daw siya unilaterally decided, no? Hindi daw siya to transfer 47.6, no? Sa tingin nyo, nasagot niya yung tanong? He added that the decision was based on recommendation from the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease, yung IATF. Which he also added, siya rin. Di siya rin na nagdesisyon, so meaning unilateral nga kung ako iisipin. Di ba? Ang gulo mo namang Duque. Oh, but I would like to reiterate that is within my authority to effect the transfer because the public health emergency where there were not enough CSEs, common use supplies and equipment, PPEs, personal protective equipment, and other COVID pandemic supplies. Ayan, kasi nga daw po, kulang na kulang in terms emergency cases, kaya pwede sigurong mag-transfer ng pera from his department to PSDBM na pinamumunuan ni Lau. Eh si Lau, Lau ang utak niyan eh. 'Di ba? Ang laking manggagancho. Tingnan niyo yung ginawa niya sa DepEd, 'di ba? Purchase of those laptop na napakamahal-mahal na yung segue lang tayo na yung Intel lang ang processor pero ang presyo pang MacBook. Eh yung pinakamababang processor ng Intel dito, mabibili mo lang ng sa Walmart niyan, $150 eh. Napakahina niyan, Intel processor, para ka lang magbabasa dyan ng balita. Pero ang presyo ni Lau, pang MacBook. Nakita niyo yung panggagago ng Tsekwa na yan, hinayupak. Tapos ito naman, si Duque, walang bibig. Inutusan eh, no? Inutusan siya, no? Ni Duterte. Ha? Eh no, sa title Rodi Duterte ordered. Pero walang kasulatan, in order lang sa bibig. Natakot. Tanga-tanga ka Duque ngayon, namnamin mo yung katangahan mo. Hindi ka na lang kasi nag-resign no nakita mong hindi ka nakahalata. 'Di ba? Sabi mo,
Ayoko nito, ako mapapahamak dito eh. Hindi, tinuloy mo eh. Takot ka eh, kapit tuko ka sa pwesto. Yan, buti nga sa'yo. Tama lang nakasuhan kayo ng ombudsman. Oh, ano pa sabi ni Garin dito? Oh, sabi niya pala. Hindi si Garin ha. Kasi yung tanong ni Garin, ikaw lang ba? Unilaterally ba? Ikaw ang nag-decide na mag-transfer ng pera? Oh, sabi niya, I have the authority daw eh. Nasaan yung authority? Ako, correct nyo ako if I'm wrong ha, mga kababayan. Sa pagkakalam ko, to transfer funds from another department to another is with the approval of the Congress. Unless otherwise, is it stated on the rule na may ginamitan silang ganito tulad nung sa OP at BP. Kaya nga, di ba, kino-contest ng mga makabayang black yan sa Supreme Court. No? Sabi nga ni Tamilmil Itok-Itok Sara Duterte, pinapawalang visa niya na yung kasong isinampa nung makabayang black. Sabi pa ni Duque, so we wanted just to make sure, Madam Chairperson, that the lives of our people are protected and that the risks are mitigated from our people, possibly then at the height of the pandemic that nobody knew about. That would have resulted in millions of infection and countless deaths of our healthcare workers. So yun ang dahilan niya. Kasi nga, pambili ng mga gamit na kung saan para po sa mga healthcare professionals at sa ating mamayan para po hindi lalong dumami ang pagkawala ng buhay dahil sa COVID-19 during that time. Ang tinatanong dito is the transfer legal or illegal? Who ordered it? Chinuchu niya na. Si Duterte. Pero ako po ang may authority din na mag-transfer. Inutusan ako eh. Ang tanong, nasaan yung papel? Meron ba? Legal ba yan o illegal? Yun ang tanong natin dyan. Kaya mabubusisi ka dyan. Anong ginamit mong authority? Baka sabihin mo lang, ganito po, meron pong executive order. May AO order ang Pangulo na sinasabing ako ay may karapatan. Ganon. Diba? Now, aside from that, sa politiko din mga kababayan, si Garin pa rin talagang, di ba, former health secretary to rin si Garin, di ba? Pinalitan yata to ni Duque. O ngayon, naging congresswoman. Payback. Politico news. Tinaga yung mga pasyente. Garin calls out exorbitant. Ibig sabihin, hindi makatarungan. Exorbitant eh. COVID-19 test prices. Ayun, test prices lang yan ha. Di ba? Ito po, sabi niya dito. During Monday's oversight hearing on House Committee on Appropriation, Garin inquired si former Secretary Duque nga about the high cost, sabi ko sa inyo, high cost yung exorbitant of COVID-19 testing in 2020. Garin stated that COVID-19 testing was initially priced at 8,150 pesos by the PhilHealth Insurance Corporation. Ang mahal naman yan. Almost 8,250. 8,000. Magkano yun sa dollar? Ha? Grabe naman kayo. Divide by 50 mo nga yan. Magkano yun? More than $100? Ha? Diba? $100 is 5,500. Alo ko. Grabe naman yan. Mga kababayan. 8,150. Divide ko muna dito. Divide by 56 na lang ha. $145? Hoy! Mga mokong naman kayo. Tapos ang nagcha-charge pa yung PhilHealth. Dapat covered na yan ng PhilHealth eh. Diba? Dito po dito. Pwede kang pumunta sa mga yung nagtayo dyan lang ng mga kubul-kubul. Yung parking lot structure, pwede kang pumila doon pero haba po ng pila. Kung wala kang insurance, baka ang bayad lang yan noon kasi hindi ko po alam, I'm assuming hindi naman po abot ng $100 yung testing kit. Yung magpa-test ka ng COVID-19. Minsan nililibre pa po yan ng county. Kung talagang wala kang insurance, wala ka, gusto magpa-test, ililibre na po yan, i-charge na lang sa city or sa state. Tapos yung mabibili mong testing kit noon dito, maabot lang ng $25 eh. Di ba? Grabe naman kayo.
8,150 talaga PhilHealth. Dapat imbestigahan din kayo eh. Sobra naman. Hindi ba kayo binigyan ng pondo nung 46.7 billion? Ha? Tama ba? 47.6. Ewan ko na, nakaano na ako, na-dyslexic na ako eh. Basta billion, mga kababayan. Grabe naman kayo ng hut-hut oh. Significantly higher than the range of 2,000 to 250 lang set by the World Health Organization. Biruin nyo. 6 times higher kayo? Ha? 2,000 to 2,500 lang sinet ng World Health Organization yung presyo ng testing kit. Ang PhilHealth nag-price ng 8,150. Saan galing yung inyong yung inyong testing kit noon? Ha? Sa Mars? Grabe oh. Paano na pag walang pera yung pambili? Kaya pala eh. Anak ng show pa oh. Dapat tawag din dito ang PhilHealth. So nag-take advantage yung iba kasi binigyan na ng presyo na 8,150. Kawawa naman yung taong bayan na nagpapag-isip na ganun pala kamahal. Pero sabi mo, ha? Sabi mo almost 9,000 pesos? Anak ng siopaw naman, daming kumita naman yan. Sinong hindi mapapamura dito? Ay, talaga naman oh. Walang pagmamahal sa kapwa Pilipino itong mga to. Diba? May pondo naman ng gobyerno dyan. O ikaw, Duque, may pondo ka naman pala. Bilyon ang pisong kinuha ninyo. Tapos you cannot just say, okay, sagutin na lang namin yung kalahati. Saka wag naman kayong tumaga. Hirap na nga ng buhay, walang trabaho yung mga tao na hinto, tapos ganyan pa presyo nun pala. Dito nga lang, libre yung testing kit namin yan. Oo, pinoprovide. Ang dami ko nga, na-expirean na nga lang ako. Na-expirean na ako. Isang yung gano'n isang tab. Babalik ko na nga sa pharmacy. Sabi nung misis ko, i-check mo yung punta ka doon sa site, check mo yan kung hanggang kailan ng effect kasi niyan. Kaso sabi ko, expired na eh. Balik ko na lang sa inyo. Tapos dito kayo, ha? PhilHealth, gamol kayo ha? Sobra kayo? Tama naman po si Garin, nag-take advantage kayo. Sa mga talaga ng ugali nitong mga kapwa natin Pilipino, no? Sobrang mag-take advantage, grabe. Ito, the issue here is PhilHealth paying 8,150 per COVID testing at yan ang naging benchmark kaya lahat ng private laboratories, including government laboratories, ay tinaga ang mga pasyente. Grabe naman talaga naman mga kababayan. Nakakaawa. Sobra kayo. Hindi kayo naawa sa kapwa nyo Pilipino. Wala kayong pagmamahal talaga. Ang mahal ninyo ay kwarta, no? Bakit? Pera ba ang kinakain nyo sa every meal ninyo? Pera? No? Yung mismong pera na ang nilalamon ninyo, kaya kayo nauubusan. Ang maganda, pagkakain nyo ng pera, sana yung idudumi nyo, pera na rin. No? And mind you, nagkaroon pa kayo ng ruling na hindi pwede release kung hindi maging negative ang test. Ha? Ha? Ganon? Paano pag yung hindi ma-determine? Another testing na naman, another 8,150. Grabe, kaya pala yung iba, hindi na lang pumunta. Yung 2,000 na nga lang, hindi na ma-afford eh. Yung pa kayang 8,150. Kaya yung sinasabi ng iba, pambibili ko na lang ng pagkain nito. Wala talaga. Akala ko ba mahal ni Duterte ang mga Pilipino? Para sa mahihirap. Tanginan. Sorry naman, no? Duque said that in early 2020, PhilHealth used the World Health Organization formula in setting the price for COVID-19 testing. Ang sabi nga ni Garin, no, 2,000 to 2,500 lang yung sinet ng World Health Organization. Tapos yung PhilHealth may formula pa pala. Nakita niyo yung iniisip ko mga kababayan, nababasa niyo ba? Yung sinasabi ni Garin, yung World Health Organization o yung WHO ay nag-set ng price 2,000 to 2,500. Ito namang explanation ni Duque diyan sa 8,150 ng PhilHealth. May formula pa silang ginamit.
Kasi nabababaan sila, wala silang kita sa 2,000 to 2,500. Kaya sabi, kailangan kumita tayo. Tangina nyo. Naghihirap na ang Pilipino, hindi na alam kung saan kukunin very deadly ang COVID-19 noon. Pinagkakitaan nyo pa? Hindi ba kayo naawa? Wala ba kayong puso? Ha? Ganun ba kayo kasalaula? Ha? Duque? Duterte? Ha? Akala ko ba maawain ka? Di sana yung pondo, ha? Naglagay na lang kayo dyan ng, sabihin nyo yung tulad sa PhilHealth, IRM. Ha? Di ba? Yung, ano yun? Yung IRM ng PhilHealth, yung reimbursement management nila, nakalimutan ko ibig sabihin ng I. Di ba? Oh, di sana, sinabihan nyo lang yung mga hospital, oh, ito yung iseset nyong presyo. Pwede mo namang kontrolin yun. Pwede kang maglabas ng order, Duterte. Para lang matulungan mo yung mga kababayan natin na magpatest sa COVID-19 during that time. Pero pinabayaan nyo tong mga gunggong na ito eh. Di ba? Kakadiri naman tong mga to. Dapat lang talaga kayong mabusisi dyan. In the initial stage of the pandemic, where there was a scant supply of test kit, the testing cost was clearly very high. O yung sabi ng scant is kulang. No? Very limited ang supply. Siyempre, when the supply is low, the cost will be, mataas. When the supply is too many, bababa ang presyo kasi may kompetisyon. Di ba? But as soon as time went by and supplies and prices started to stabilize, then the DOH with PhilHealth started to make the corresponding adjustment. Sa laula pa rin kayo, mga hindi ako makapaniwala eh. Dapat nung onset niyan, no, itong si Duterte, nanghingi na ng advice. Okay guys, wag nyo namang taasan. Hindi kaya ng yan. Tignan yung economy natin, yung trabaho, wala oh. Di ba? Kaya yung iba, hindi na nagpatest. So ayun, ano nangyari? Kaya maraming galit kay Duterte. Di ba? PhilHealth President Emmanuel Ledesma said that the testing package went down eventually. It went down to 3,409 by June 2020, 2,800 by... Nag-antay pa kayo ng ilang mga buwan? Lang yan naman kayo. Susmiyo. O yan, 2002 by 2021 and 2450 by November. Lang iya pa rin kayo. Kahit na bumaba pa yan, pero pinagkakitaan nyo na, mga walang iya kayo. Instead, na yung buhay ng mga kapwa Pilipino natin ang atupagin ninyo, save them as much as possible. Pero mas inuna ninyo yung kwarta. Anong pinagkaiba nyo sa mga dyan na serbisyo, emergency, kailangan na talagang tignan ng doktor? Hindi, walang pang-down, kaya inaantay po kami. Daba daw ng pila. Wala na. Hanggang sa wala na ng buhay yun na sa nag-aantay, may paso matignan ng doktor. Kasi inuuna ang kwarta. Pera muna bago serbisyo. Walang hiya. Dapat lang talaga kayong imbestigahan. Ilabas na yung lahat ng baho ni Digong. Kala nyo naman pala, totoo nagmamahal sa mga Pilipino. Doon pa lang sa onset, nakikita nyo yung point ko, to save many lives as much as possible during that onset of that pandemic, dapat naglabas ka na ng kautusan. Naghanap na rin kayo ng pamamaraan para yung, kunwari, may nag-donate naman dyan. Kung sino yung, iba, yung friend niya, si Xi Jinping. Wag naman masyadong mataas eh. Wag nyo naman kaming patayin lahat dito. Diba? You have the power back then. Yung sinasabi mong 47.6 billion, di sana yung ilang billion nilagak nyo para kahit paano mailibre na. Lower cost, diba? Ina naman, kakaasar. Pinaglaruan ang buhay ng tao. Pera muna, bago gamot. Pera muna, bago serbisyo. Ang mundo sa Pilipinas, puro na lang pera. Hindi asikasuhin ang buhay ng mga Pilipino. Mamaya, maubos na tayo lahat. Paano? Yun ang gusto ng Inchiki. Para masolo nilang Pilipinas. Ina talaga. Garin stressed that the price decrease was a result of legislative efforts and not due to an increase in the supply of COVID-19 tests. Tingnan mo. If I bring back the memory of the Honorable Secretary Duque, nababa na mababa ang presyo ng paulit-ulit po namin kinatok ang inyong opisina during the budget deliberation because
1,150 per COVID test is exorbitant. Napakataas. Tingnan mo, kinatok pala kayo ng kinatok eh. Grabe oh. Garin said that the supply of the testing kit was not the issue because private healthcare providers have no trouble purchasing them. Kaya nga, palusot lang ni Duki para pagtakpan yung pagiging incompetent nila. Kung walang stock, bakit kaya ng private sector nagpates? Kasi ang issue here is the price. The issue here is PhilHealth paying 1,850 per COVID testing, and that became the benchmark. Kaya lahat ng private laboratories, including government laboratories, ay tinaga yung mga pasyente. Correct. Napakamahal ng testing at inabuso ng PhilHealth. Ang inaabuso yung taong bayan kasi may pandemya. Tamang-tama po. Agree ako dito sa sinasabi ni Garin, no? Unahin nyo muna yung buhay ng tao, no? Ewan, mga kababayan, nakakabisit. Kaya dapat dito may gawing aksyon ng Pangulo eh. Imbestigahan nyo lahat yan. Yung mga tauhan ni Digong. Sila ang nagpasasa. Akala ko ba malilinis? Walang korupsyon. Yung pala, yung mga naipwesto ni Digong silently doing their evil deeds. Diba? O sasabihin mo, okay, hindi naman lahat maaano yan ni Duterte. Nagbitaw siya ng salita eh. Diba? Dapat alam niya yan. Paano? Pinalibutan niya yung sarili niya ng Siyempre, siya ang Prime Minister ni Baal. Siyempre, may mga worshiper ni Baal na mga tiwali. O ayan. Biruin nyo, inabuso nyo ang taong bayan. May pandemya na nga, hirap na. Walang trabaho, saan kukuha ng makakain. Lalo na yung mga nasa construction, yung mahanap lang ng mapa-extrahan, yung mga drivers, di ba? Mga guro, kawawa, frontliners. Sinasalang-alang nila yung buhay nila, pati sila na-infect na. Eto pa, pumalag pa si kupal na Duki. But Duki reiterated that the scarce supply of test kits was behind the high COVID-19 testing cost. Pinaglalaban niya mga kababayan na hindi po, kulang na kulang tayo sa test kit. Madam Chair, let's just accept Secretary Duque's answer. That's because supplies became available. The cost of testing dropped. But records in Congress will bear it out that there were a lot of push from Congress for DOH to bring down the cost because it was a lot cheaper in the private sector. Oo nga naman, Duque. Kung scarce yung supply, bakit yung mga private sector ang daming supply? Di ba? Hindi ba kayo nag-imbestiga during that time? Pasensya na mga kababayan kasi hindi pa ako vlogger nun. Kung alam ko lang, trick na to. No? Hindi ba kayo nag-imbestiga? Bakit yung mga maliit lang na clinic, hindi lang, pero clinic pa rin ha. Hindi naman po sa pag-aalipusta sa maliliit na clinic. Hindi po ha. Kung comparison lang. No? Yung maliliit na clinic, ayan, binago ko na. Merong madaming supply ng testing kit. Bakit ang gobyerno wala? So, ibig sabihin, mas mahusay mag-procure yung mga private sector kaysa sa inyo. Ganon, Duque. Ganon ka ka-incompetent during that time. Pero hindi ka binitawan ni Duterte. Bakit? Dahil ba sa 47.6 billion pesos? Nagtatanong lang. Huwag magagalit. Tinaganin nyo yung taong bayan. Nakakahiya po kayo. Man, come on, give me a break. Mukha kang ang tanga nun during the weekly meeting. Ang dami na nga nananawagan. Sibakin nyo na huyan si Duque. Pero hindi magawa Kasi bakit, ha? Kasi si Duque, sunod-sunuran lang yan kay Duterte. No? May prinsipyo ka ba, Duque? Nakikita mo yung mga kapwa mo Pilipino nangangamatay na dahil dyan sa pandemic na yon, na hindi naagapan dahil hindi sila nakapag-test, walang perang pambayad sa hospital. Yung testing kit is $1,150. $145 to be, kung $56 ang palitan during that time. Di ba kayo naawa? Ilang milyong Pilipino ang nautas ang buhay dahil sa pandemya dahil hindi nakayanan ng halagang sinet ninyo. Hinayupak. Dapat talaga kayong kasuhan.
Tama lang yan. Yung ombudsman, kinasuhan kayo, kasama yang si Christopher Lau. Law ang utak. Pasensya po kayo. Di ba? Mga sa laula. Mas uunahin pang pagkakitaan ang mga kapwa Pilipino kaysa magserbisyo ng tama. Walang serbisyo kung walang mapapakitang pera. Yan po eh. Yan ang karamihang kalimitan nangyayari sa lahat ng government services. Hopefully sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos at with the enable of the good Congress, lalong-lalo na sa lower house, na ang daming pinapasang batas na ilibre na ito kasi nakita ng lower house with the leadership of Speaker Martin na ganito, ang daming reklamo ng mamayan. Yung iba hindi na nakakapagpa-test ng libre. Mammography para sa mga babae, laganap ang breast cancer. Mga cancer exams hindi makayanan kasi ang mahal-mahal. Pati treatment. O buti na lang, merong love for all ang First Lady. Binabatikos pa. Di ba? Meron ba kayong ganyan dati? Na libre na lahat para kung may makita man sa mga kamag-anak natin na tulad ng mga senior citizen o mga kababaihan na dapat magkaroon ng screening, kalalakihan magkaroon ng screening sa mga prostate, colons o whatever. Di ba? Kung mapera ka, mayaman ka, you can afford it. Paano na lang yung mga maralitang Pilipino? Di nyo nakita yan? Kasi mas iniisip nyo ang kikitain ninyo, kaysa sa tamang serbisyo sa kapwa ninyo Pilipino. Wala kayong malasakit. Tapos itong presidenteng ito at itong lower house ay nagtatrabaho para sa ikabubuti ng mga nandun sa laylayan na tinatawag nilang laylayan, gusto nyong paalisin. Kasi bakit? Mabubuking kayo eh. O ngayon, nabuking kayo. Na hindi pala kayo para sa mahirap. Para kayo sa mga bulsa ninyo, mga hinayupak. Kala natin ang galing, hindi pala. Ayun, at least tayo nagising, pero meron pa rin mga tanga dyan na mas sinisave pa nila yung Duterte administration. Ngayon, ang daming ginagawa ng Marcos administration, lalo-lalo na sa mga mangingisda, sa mga magsasaka. At yung mga walang-wala, binabatikos nila. Wala daw nagawa, puro lang ayuda. Kayo nga eh. Di ba nagbigay din kayo ng ayuda pero katiting lang pala. Ganun din. Bakit hindi nyo nailibre yan noon? Di ba? Gago pala kayo eh. Tapos gusto nyong paalisin ng Pangulong Bongbong Marcos? Ano dahilan ninyo? Walang transparency? Kayo nga may transparency pero illegal pa eh. Yung ginawa ninyo eh. Di ba? Buti nga sa inyo, nakasuhan dyan si Duque at Lau eh. Dapat kasuhan nyo rin si Duterte. Siya nag-utos eh. Siya nag-utos. Even though na walang dokumento, di ba tingnan nyo? Utos lang eh. Parang silang dalawa ni Xi Jinping eh. Verbal lang eh. O kawawa si Duque dyan. Siya mapuputukan. O ngayon, maybe, kiss the oblo. Di ba? Naasar ako mga kababayan. O ito, punta tayo dito sa topic na ito mga kababayan Another Duterte, yung mayor ng Davao. O, di ba? Nung May 27 lang, ayun ang sabi niya, sa Global Daily Mirror. Nabulol na ako, no? I reiterate my declaration that the city is at war against drugs and that is very clear. The lives of criminals, wala akong pakialam sa inyo because you are here only to harm innocent people. Yan, blah, 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 blah. Kung buhay pa kayo, blah, 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 ko kayo. Yun ang sabi nitong si magaling na mayor ng Davao. No? After that, ilan ang bumulagtang mga mga dealer, mga pusher, bulagtap ito. Kaya 'di ba? Suspendido yung ilang mga pulis, pati yung kanyang tinalagang bagong DCPO. Tapos pinadalan siya ng 2 batalyon na SAP. Yan, galit na galit siya. Tapos naglilintaya siya sa uniteam na lang tana, uniteam na lang. Utot mo. Tapos mong batikos-batikoso ng aming presidente, maki-uniteam ka. Gunggong. Kasi nahalata po nila na yung clamor ng tao sa kanila is slowly going down the drain. Sana uniteam na lang para lusot kami. Ulul. Diba? Nakita nyo yung kagaguhan ng tatay ito. Nakita nyo? Sa Davao City. Ayan po, sa ulat ng GMA Regional TV.
37 in Davao City's City's PSSO dismiss for illegal drug use. O ayan, aray ko po, Diyos ko po mga kababayan. Na-dismiss. Bakit? Mismo ang tauhan niya. Davao City PSSO. Ano po ibig sabihin ng PSSO? Public Safety and Security Officer. 37 na empleyado dyan, ha? Sa city yan ng Davao. Public Safety and Security Office. Ito pa yung mga dapat mangalaga sa seguridad at katiwasayan ng kanilang siyudad. E putik 37, mga addictus to pulburonus. Baste. Ha? Baste. Balikan natin. Pwede mo bang i-apply yan? Yung nasa dulo po. Ha? Miyu. Pwede bang sasampalin mo ng ano to? Si Miyu. Miyu, sampalin mo ng B. Sampalin mo ng baste. Ito. Ha? Pwede bang i-apply yung nasa dulo? Kung buhay pa kayo, sige. Dapat i-apply mo rin to sa mga tao. Biruin mo, mga chumochongki pala di ba? Biruin mo sa sarili mong ilong, napalautan ka. At least ito, na-testing sila. Pero yung mga tumunbang 7, at iba pa. Di ba? Sabi-sabi lang. Kakahiya naman ito. Di ba? Ano nangyari dito sa mga to? Tsugi na. Sinugi daw. Pero sabi, papasok daw sa rehab sila. Nako. Ngayon, we will enroll them in our drug rehabilitation program but it's voluntary. We cannot compel talaga na they will enroll sa rehab program. Teka muna, ang gulo mo eh. We will enroll them. Pero voluntary. Sabi mo na lang, we will ask them to enroll. Hindi kayo ang mag-i-enroll sa kanila. Tapos sasabihin mo, voluntary. Ang gulo mo eh. Tama nyo nga ako kung tama yung pagkakaintindi ko. We will enroll them. O i-enroll daw nila. Tapos sabi, voluntary daw. Bayaan mo silang mag-fill up ng papel para mag-enroll. Nasaan ang voluntary doon? Kung ikaw na ang pumirma ng papeles, para ka lang si Morales, ha? Di ba? Tsugi na daw tong mga to eh. Tsugi na. Sabi dito nung itong Kadak, sino ba tong Kadak na ito? Itong Davao City Anti-Drug Abuse Council Action Officer Jerome Marohom Salik. Sabi nila, kasi may Bisaya. Ito si Sumagaysay pala. Bisaya tong sinabi ni Sumagaysay eh. Very frustrating. Ang usa sa mga gina-emphasize na kadiha kining avoidance from illegal activity, isa na diha ang usage of illegal drugs. So ginoon nako. Ay nako. Nigi-violate pa ang contract nila. Nigi-violate meaning tinerminate na yung kontrata nila sa city government. We have no choice but to terminate them. Ayun, na-visit po sila eh. Ikaw ba naman in your own backyard? PSSO pa. Ang tanong diyan, saan nila kinukuha yung chinochongke nila? Baka may kakutsaba. Baka lang ha. I'm not insinuating. Nagtatanong lang. Ito pa, dagdagan pa natin yung kalokohan nila. Pati po si Representative Ace Barbers. Sabi dito sa Politico, Mindanao section. Kasi meron po yan sa Politico, may mga regional. Dito sa Mindanao. 37 tested positive. Davao City government not spared from illegal drugs, sabi ni Barbers. Even Davao City, where the number one enemy of illegal drugs resides, was not spared. This shows us that the problem is indeed serious and the solution is not a walk in the park. We have to take a whole of the nation approach and everyone's help is encouraged. This bold display of arrogance by this drug syndicate is indicative of their mistaken confidence that they can bribe their way in and out of our system. Tama naman po. Kasi itong mga to, nasusuhulan sila. Di kaya tinitreat sila, tinatakot yung buhay nila. So what can you do about it? Sa akin pong opinion, the only thing na pwede nating malesen ito,
Kasi hindi rin naman natapos ni Digong, yung sinasabi niyang 6 months walang nangyari, 'di ba? Is to ibalik ang parusang bitay. Ayan po yung ina-advocate ni Representative Ace Barbers. Ibalik na ang bitay. Mostly sa mga drug lords na ito. Para po may deterrence, may panakot. Di ba nung panahon ni Apo Lakay, sino yung piniring squad niya na inchik, na tsekwa, na drug lord? So ayun, takot sila. Oh, ganyan din dapat. Ibalik nyo na. No? Dapat isama rin yung mga politiko na mga tiwali, yung mga kapulisan na mga tiwali, no? Ganyan para po matakot. Kung hindi man, no? Ang parusa dapat i-plug ninyo. Plugging in public. Oh, paluin ng 100 lashes in public. 'Di ba? Ipahiya natin sila. Ganyan. Yan sabi dito, whole of the nation approach. Kaso nga po, lulong sa droga eh. Kasi may nag-i-enable, may mga protector. O sino ba yung mga yan? Di ko po alam. Wala po ako yung black book ni Digong. And tanong, bakit pa sa Davao? Bakit sa Davao? Ha? Sa aking opinion din, baka tinitest ng mga drug lords, tignan natin sa Davao kung gaano kahigpit talaga to sinasabi ni Baste na tetigiin tayo. Hinahamon siya eh. Na, sige, hanapin mo kami. Come and get us. Parang ganun. Sige nga. Minura mo kami. Sige nga, tingnan nga natin kung gaano ka kagaling. O ayan, tingnan mo, 37 sa mga tauhan mo sa PSSO. Under po sila ng Office of the Mayor. Ha? O. Yan. Sinubukan ka. O, napasukan ka. Diba? Ibig sabihin, napakadali pala magpasok ng droga sa Davao even though you have a very strict policy about that. Surrender or go underneath the ground. Eh, wala eh. Na-testing ka, napalautan ka. Ibig sabihin, may mga kakutsaba sila. Yun lang yan. Kaya nga sabi ni Barbers, so they can be easily bribed. Oh. At ito rin sabi ni Barbers na sinusuportahan niya yung galaw. Ha? Ni Baste. Pero, sige, punta lang kayo sa Davao para may pagkalagyan kayo. Ayun ang sabi ni Baste. Punta lang kayo, subukan nyo yung galing ni Baste. O pag yan, nasupil ni Baste, papalakpakan natin siya. O, susuportahan pa natin yung drug war niya. Ha? Pero wag naman yung drug war na uutas ka ng buhay. It should be holistic approach na lang. Gayahin mo yun ng Pangulo. Put them to justice. Ha? Mga gago eh. Ngayon, sana maaprubahan itong death penalty. Kita nyo yan? Oh, now, munta tayo dito. Alam nyo ba, muang araw-araw, daming bumabagsak na droga dyan sa Davao eh. Davao City, oh. Philippine News Agency, May 30 lang na ulat. Oh, 14.4 million shabu seized at Davao checkpoint. Oh, buti naman. Ha? Talagang sinusubukan. Kaya nga sabi ko sa inyo, sinusubukan sila, si Duterte. Ha? Buti na lang, nahuli. O, kudos naman dyan sa mga Davao Police. Kailan ba pinalitan yung mga yan? Di ba? Yung ilan? 35 o 40? Tinanggal yung mga opisyal eh. Ang pinakamataas eh, Colonel. O, pinakamababa, Kapitan. O, nilipat. O, at sino pinalit? Eh, disap. O, yan, tingnan nyo. Nakahuli ng 14.4. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong mga drug lords, sinusubukan yung sinabi ni Baste. Ayan o, yung kanyang utos sa drug war. Meron pa nga actually dyan, pasensya ta eh, sabi niya. Pasensya ta. Talagang itutumba niya kayo. Sige, kudos. Sige, gawin mo yan para matakot sila. Walang death penalty. O, pero, ang inaano ko lang, yari ka sa mga CHR at mga progressive group. Kailangan, kung tutumba man yung mga yan, meron kayong ebidensya. May video evidence na talagang sila ang naunang magpaputok sa inyo, hindi yung planted. Di ba? Pero kung wala kayong mapapakitang ebidensya that they're the one who initiated the bang 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 bang. Tama ba, Miyo? Ha? Eh, yari. Maimbestigahan po talaga kayo. Pero dito, kudos. Kudos dito. Sa Davao City Police Office, ha? Na nakuha nyo to, 14.4 million worth of shabu na tumimbang ng 900 grams. O, ayan, ha? Tama naman yan. Nahuli po yan sa Kalinan District. O, tama. Palakpakan.
ang mga pulis, ngayon, dapat, sa lahat dyan sa Davao City, yung testing nila, testing nyo na lahat ng empleyado nyo. Saka alamin nyo, saan nila kinukuha, binibili yung pang-chongki nila. Ha? Saan nila kinuha yung chinongki nila? Baka may, di ba? Kaya, tingnan natin. Ha? Itong gagawin ni Duterte, itong batang Duterte, kung gaano siya kagaling, ha? Ayan, biruin mo na palautang ka, 37, under your nose, buti naman, nakita nyo yan, nakakahiya po yan, no? Ano gagawin ni Basti dyan? Pwede ba yun? Pasensya ta? Pwede ba sabihin yun? Pasensya ta? Kayo po, mga kababayan, ano po inyong masasabi dyan? No? Na si Duque, nilaglag na yung tatay na Duterte. At yung batang Duterte naman, yung mayor ng Davao, napalautan ng 37 na trabahante niya sa PSSO. Biro nyo, PSSO pa yan, Security and Safety. Safety nga kayo. Habang naglilibot sila, high na high sila. Kumbaga, baka ang dahilan nung 37. Kaya naman po kami gumamit para po gising po kami sa magdamag pag rumonda kami. Di ba? Gago. At least, kahit pa paano, may ginawang action ng opisina ni Baste. Tanggal. Ayan. Ipapasok pa daw sila sa rehabilitation program. Pero tinanggal na. Kawawa kayo. Mga addictus kayo. Mga walang yaka kayo. Buti nga sa inyo. Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.